ikaw ba ay talagang overwhelmed sa sa mga sitwasyon sa buhay na natatabunan yung joy mo, yung peace, yung love dahil overwhelmed. Overwhelming naman talaga ang mga sitwasyon natin, especially sa mga mas hirap sa buhay, financially man, emotionally. Ang daming pwedeng panggalingan ng struggle natin, ano. So don't let the urgent steal what's truly important. So titingnan natin ngayon yung isang area ng buhay natin na pag mabigyan natin ng sapat na focus, sapat na pansin, sapat na energy and time, ay mas mararanasan natin yung pinag-uusapan natin dito na inner healing. Okay? Ayan. May mga gawi tayo na hindi pansin, pero umaagaw ng ating kagalingan, kapayapaan, at koneksyon, at marami pang iba. Yung mga gawi natin, hindi natin pansin lahat. May tinatawag tayo sa psychology na subconscious mind. Okay? Even yung panaginip natin sa gabi, pagtulog po tayo or sa umaga, yan po ay bunga ng ating subconscious. Okay? Kung nanood ka ng horror movie bago ka natulog, most probably, mapapanaginipan mo yan. Pag ikaw ay natulog ng galit o masama ang loob, okay, usually pumapasok po yan sa panaginip, pero not everything. At minsan naman, may mga pangungusap ang Diyos through our dreams. So, whichever man doon, ang subconscious ay nag-work. Ngayon, kapag hindi natin pansin yung mga areas ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng agawan na hindi mo alam, uy, bakit hindi ko maranasan ang presence ng Lord ngayon? May something na hindi balanse o hindi nagkaroon ng sapat na panahon and energy na maibigay doon. At napapansin din natin na parang hindi ako peaceful at parang ang layo ni Lord o sino ba kasama ko dito sa bahay. Parang nag-iisa lang ako. Those things ay may kinalaman dito sa pag-uusapan natin. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon is overcoming the tyranny of the urgent. Increasing your power to choose well. So, lahat tayo ay may tinatawag na free will. This morning, empower natin yung free will natin to choose what is right and important at maging consistent sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasi isa sa mga struggle natin, mga kapatid, when it comes to the tyranny of the urgent, tyranny means the absolute unlimited power of a single ruler. Okay? Ang picture dyan ay dictator. Pag sinabing tyranny of the urgent, yung urgent sa mga buhay natin, yung alam mo yung kararating lang na sitwasyon tapos kailangan mong biglang harapin and then sira ang schedule mo or something like that. Mga bigla ang mga bagay, wala sa schedule, whichever man yan, nagiging tyrant sila, nagiging diktador sila ng buhay natin. That's why that day or that week, nami-miss natin yung mga mas importanteng mga bagay. That's the tyranny of the urgent. Now, sa ating buhay, that can be a hindrance. Okay? Katulad na sinabi ko kanina, hindrance ang tyranny of the urgent sa iyong inner healing, sa iyong kapayapaan, sa iyong pagsunod sa Panginoon. And it happens kapag tayo ay masyadong religious or hindi pa in-enlighten ng Lord yung isipan natin. So what is the tyranny of the urgent? Yan, ulitin ko lang. The tyranny of the urgent ay ang sitwasyon kung saan ang mga bagay na tila urgent, yan, na kailangang gawin kahit hindi naman gaanong mahalaga ang siyang kumukuha ng ating oras at atensyon. You see? Let me explain dyan sa inyo sa magitan ng pagtingin sa verse muna natin. Okay? So, tingnan natin yung verse natin, mga kapatid. In that story, dumating si Jesus Christ kasama yung 12 disciples, so 13 barako, sa bahay ng mga magkakapatid, Mary, Martha, and Lazarus. Okay? Yung binuhay ni Jesus. And pagdating ng
13 doon. Of course, iba't ibang reaction, especially yung dalawa. Si Mary ay naupo na doon sa paanan ni Jesus at nagsimulang makinig sa story. Si Martha ay pumunta sa kitchen nila at naghiwa at nag-prepare ng pagkain. Ikaw ba naman bisitahin biglaan ng 13 lalaki? At ang sabi ng Bible, dumating sa punto na si Martha ay nakapansin. Siya lang nag-iisa ang gumagawa. At sa kanyang pag-iisa na paggawa, nagsalita siya kay Jesus Christ. At ang sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? As you can see, even si Jesus, ay sinisisi niya. At sabi niya pa dito, mga kapatid, look at this. Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Okay? Tulungan niya ako. Tulungan niya ako. Napaka-demanding. Okay? From there, makikita natin yung pag-aalala ni Martha at lahat-lahat. Now, tingnan niyo yung verse 41 and we'll go back to sa slides natin. Pero sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha. Look at these two things, mga kapatid. Hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Tyranny of the urgent. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria, mas mabuti ito at walang makakuha nito sa kanya. Let's see mga kapatid. 3 questions about the tyranny of the urgent. Okay, unang question, paano ninanakaw ng urgent ang ating oras? Pag late ka nagising sa umaga, na may work ka, example, papasok ka sa work mo, na late ka ng gising, supposed to be may devotion ka pa. Supposed to be may prayer ka. Pero dahil wala ka ng oras doon at ang urgent ay mag-prepare ka at umalis ka na at babiyahe ka pa, malayo pa, halimbawa lang. So ngayon, yung important ay naagawan ng urgent. Gets nyo ako? Na supposed to be yung daily devotion mo ay tutulong sa'yo para lumago ka sa Panginoon at maging continuous yung inner healing mo, that day ay naputol because of tyranny of the urgent. That's one example. So, basahin ko po. Nauubos ang oras natin sa mga bagay na hindi nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo. So, ang urgent, yung result is now. Pero hindi sa pangmatagalan ang resulta because there are important things na dapat natin mabigyan ng pansin. Next, bakit nawawala ang focus natin sa kung ano ang mahalaga? O nga naman, basta di ba importante naman yung mag-prepare ako sa maligo na ako, mag-ayos na ako dahil aalis ako, mag-work ako. That's important. Okay, in a way. Pero what's more important? Ang sinasabi natin ay pag nagsabay yung urgent at yung important, ano uunahin mo? Even ang inner healing. Inner healing is a journey. Hindi ibig sabihin nagbasa ka ng Bible ngayon, good for 1 week na yan. Hindi. Ang labanan sa inner healing is journey, consistency. And samahan nyo na rin ang iba pa. Hindi na natin nagagawang maglaan ng oras para sa panalangin, pagmumuni-muni, pakikipag-ugnayan sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. How do you spend your time na yung early morning mo, devotion, at sama na natin itong Saturday? What do you do with that is important. You need to focus yourself. Hindi na natin nagagawang maglaan ng oras. So, focus, sabihin nyo nga mga kapatid, focus. We need focus. Number 3, ano ang epekto ng tyranny of the urgent sa ating inner healing? Iba dito nasabi ko na, pero ulitin ko lang. Stress, pagkakabalisa, at pagka-burnout. You know, in the long run pala, sagot mo sa mga urgent kaysa sa mga important, ikaw ngayon ay balisa, ikaw ngayon ay stressed, at tagalan mo yan, ng ginagawa mo na yan, burnout. Kaya may mga tao, even sa ministry, may mga pastor na nakakaranas ng burnout. May mga nagtatrabaho sa office o saan man, nabe-burnout.
Okay? Nasa Christian ministry na burnout. Bakit? Spiritual naman yung ginagawa ko. Maybe you're too hard on yourself. Gamitin ko uli yun. Mapupuno ng pagod at nawawala ng pag-asa. That's another. Hindi na natin nabibigyan ng pagkakataon ng ating kalooban na maghilom at lumago. Dito dadagdag ko lang. To overcome the tyranny of the urgent, ang sagot dyan, learn to pause. Si Jesus ginawa yan. One time, may mga tao nagsasabi sa kanya, Lord, kailangan magpagaling ka doon, Lord. Kailangan mag-preach ka doon, Lord. Pumunta ka dito. Hinahanap ka ng mga tao. Sabi ni Lord, wow, talaga. Welcome talaga nila ako. Mahal na mahal talaga nila ako. At kailangan kong gawin yung ministry na to. Punta tayo doon, kay Tapagod. Hindi, alam mo ginawa ni Jesus? Ang sabi sa mga disciples niya, yaan niyo muna sila. Let's forget ministry muna to people. Let's do ministry to the Lord. Sabi niya, tara, punta tayo sa bundok, manalangin tayo. Let's do prayer sa prayer mountain. Even si Jesus, may tyranny of the urgent siya. Pressure mula sa mga tao na gawin mo ito. Pressure sa lahat. At even as a pastor, ang hirap nun. If people demand, at minsan may mga mas demanding sa mga demanding na, ang hirap sa bilang nanay, bilang tatay, ang hirap din yan pag nag-demand ang mga anak mo. Ano unahin mo? So we need to focus and we need to give ourselves not always to the tyranny of the urgent, but to the important matters. So here's the last part, mga kapatid. How do we overcome the tyranny of the urgent? Tatlo lang siya, mga kapatid. Marami yan, pero sinamarize ko na lang. Una, identify the important task from the urgent task. Minsan may mga task na urgent lang. May mga task na important. What do we need to do? Kailangan natin na i-identify yan. Alin ba dito yung urgent? At naging urgent. Naging urgent ang paglalabas sa Sunday ng umaga. Kasi hindi siya ginawa nung Sabado o nung ibang araw. You see? Marami kasing schedule. Okay. You learn to do time management. Learn time management para ma-identify, once na ma-identify mo. Bukod doon, prioritize your inner healing. Ikaw ay bagabag sa maraming problema. Balisa ka sa maraming bagay at hindi ka napapakinabangan ni Lord ng tama at yung family members mo hindi na napapakinabangan ng tama. What do you need to do? Okay. Kailangan mong i-prioritize ang yung... Okay, pause tayo ng konti. Okay. Priority mo ang inner healing mo. Kapag ikaw ay bagabag sa mga nakakaasar na mga bagay at yung attention mo ay kinukuha na naman ng urgent na yon at yung urgent na yun minsan na ay sama ng loob. Ay, pasinin mo ako, sama ng loob ako para ako sa'yo. And then you forget the important task at punta ka sa urgent. Sira na. Yung inner healing mo, imbis na pataas, nagsisimulang bumaba uli. Because you let the urgent be tyrant sa buhay mo. Number 3, learn commitment, discipline, and consistency. Shinare ko ito sa Youth Leadership Conference nung last June. And I think hindi lang kabataan na may kailangan ito. Minsan pinapansin natin yung mga kabataan na, ganyan kayo, hindi kasi kayo maganon. Pero minsan tayo mga adults, ganon din tayo eh. Bagamat maganda, in a way, work, ministry man. Pero minsan, hindi work at ministry ang mas importante. Ang pinaka-importante ay yung sinabi ni Jesus kay Mary. Ano sabi ni Jesus kay Mary? Pinili ni Mary ang mas mabuti. Now, hindi ko sinasabing everyday, all the time, 24 hours, puro devotion ko lang, puro pagbabasa ka ng Bible, puro prayer ka. Not that. Kundi ito, begin your day with a prayer, with a devotion, with Bible reading. At kung mas mature ka ng Christian, 2 to 3 chapters to 4 chapters a day. If you take the challenge, ha? Kasi bakit? Importante na ikaw ay ma-heal. Kasi pag healed ka or nag-i-increase ang healing mo, mas
mapapakinabangan ka ng family mo, mas blessing ka sa family mo, mas blessing ka sa church, mas blessing ka sa workplace mo. Hindi ka, listen here, hindi ka magiging toxic person. Kasi ang toxic person, ang una niyang nilalason ay hindi yung mga tao sa paligid niya, kundi yung sarili niya. Okay? So don't be a toxic person. Be a healed person. And person with inner healing, experiencing inner healing, becomes a blessing to the Lord, number one, and to the people around him or her. Kaya ngayon mga kapatid, overcome the tyranny of the urgent and receive your inner healing every day in the presence of the Lord. Ang narinig niyo ay part ng Speak to Inspire PGE podcast at meron tayong audio-only version at may video rin. And why not consider to subscribe and like ang episode na ito and maybe share it to your friends and to your relatives. I'm sure they will appreciate it as we talk about dito sa podcast na ito about mental health awareness and especially inner healing din. So this is Gino Sobo III. I'm the senior pastor of UVCC Church. Thank you for being part of this ministry. God bless you more. See you on the next episode.